Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 171. Walang kamalay-malay na sumulyap si Bobby Aguilar sa direksyong iyon, at nakita niya ang mga salitang nagmumula sa bibig ng isang binata na nakasuot ng napakaselan. Siyempre, ikaw ang younger lord ng Schroeder family. Gaano man kahusay si Bobby Aguilar, hindi siya maglalakas loob na sumalungat sa Pamilya Schroeder. Young Lord Schroeder, hayaan mo akong mag-toast sa iyo. Umiling si Bobby ngunit hindi niya iyon pinag-isipan. Kung tutuusin, maraming kabataan ang gustong magyabang, lalo pa itong younger lord of Schroeder family, na hindi pa niya nakikilala. Elder Hansen, humanap tayo ng mauupuan. Tumingin si Bobby kay Elder Hansen at ngumiti. Si Elder Hansen ay mukhang medyo pinigilan dahil hindi pa siya nakadalaw sa ganoong kaganapan noon at natural na hindi siya mapakali. Nakahanap ang dalawa ng medyo liblib na pwesto na mauupuan, ninanamnam ang masasarap na pagkain at alak, napakasaya. Sa sandaling ito, biglang dumating si Ashton Nicholson mula sa hindi kalayuan. Matapos makita si Bobby, tila hindi natural ang kanyang ekspresyon. Mr. Aguilar, paano ka narito? Awkward na sabi ni Ashton. Ngumiti si Bobby at sinabing, dinala ako ni William Richardson dito, marahil para makita ko ang mundo, ano ang mali? Hindi, wala. Mabilis na umiling si Ashton. Saka pa-impulse siyang umupo sa tabi ni Bobby. Ginoo Aguilar, kung wala ng iba, paano kung dalhin kita upang maghanap ng ilang mga halamang gamot ngayon? Ang boring ng lugar na ito. Sabi ni Ashton sabay ngiti ng pilit. Hinaplos ni Bobby ang kanyang baba at sinabing, sa totoo lang, medyo boring dito, pero kung aalis lang tayo ng ganito, magiging walang pakundangan. Gusto pang magsalita ni Ashton ngunit naputol ito ng kaway ng pagpapaalis ni Bobby, at sinabing, ayos lang, hindi tayo nagmamadali, pwede tayong pumunta bukas. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Ashton at napaupo na lang at nakaramdam ng awkward. Lalong naguluhan si Bobby sa inasal ni Ashton. Nagbiro siya, mukhang nagmamadali ka. Hindi, medyo mainit lang. Pinunasan ni Ashton ang pawis sa noo habang nagsasalita. Lalong naghinala si Bobby, ngunit hindi na nagtanong pa. Hindi nagtagal, dumating si William Richardson mula sa hindi kalayuan. Nang makita si William, tumayo si Ashton at binati siya, Chief Richardson. Tumango si William kay Ashton at sinabing, Ashton, hindi ko pa nakikita ang tatay mo. Sumagot si Ashton, may gagawin ang tatay ko ngayon, kaya maaga siyang umalis. Inamin ni William at pagkatapos ay tumingin kay Bobby, sinabing, Bobby, halika, ipapakilala kita sa ilang tao. Sige. Tumayo si Bobby at susundan na sana si William. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Ashton, Chief Richardson. May pag-uusapan ako sa iyo. Bahagyang kumunat ang noo ni William at sinabing, sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Awkward na sinabi ni Ashton, Tito William, pwede ba akong makipag-usap sa iyo ng pribado? Kahit medyo naguguluhan si William ay sinundan niya si Ashton sa gilid. Pagkatapos maglakad ng malayo, bumulong si Ashton, Tito William, mas mabuting ilayo mo kaagad si Bobby Aguilar. Ha? Nagulat si William, kunin mo si Bobby. Bakit? Pilit na ngumiti si Ashton, kung hindi tayo aalis ngayon, maaaring magkaroon ng conflict sa pagitan nina Bobby Aguilar at Miles Schroeder. Miles Schroeder. Maging si William, nang marinig ang pangalang ito, ay napakunot ang kanyang noo. Ano ang nangyayari? Nagmamadaling tanong ni William. Agad namang ikinwento ni Ashton kay William ang pangyayari. Alam mo, sa karakter ni Bobby Aguilar, madali ba niya itong bibitawan? Sabi ni Ashton na may pilit ng ngiti. Bakas ang pagkaseryoso sa mukha ni William. Hindi niya maiwasang maalala noong una niyang pinuntahan si Bobby Aguilar para ipagamot. Tama ka. Huminga ng malalim si William Richardson. Ang munting brat na ito mula sa Schroeder family ay lalong nagiging mayabang. Malamig na sabi ni William. Iyon ay sinabi, William ay walang solusyon. Kaya, tumalikod siya at naglakad pabalik kay Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, kakatawag ko lang, may mga urgent na bagay, alis na tayo. Sabi ni William.
Lalong naramdaman ni Bobby na may mali, kumunat ang noo niya at sinabing, William, bakit biglaan? Apurado, at walang oras para magpaliwanag. Hinayla ni William si Bobby at naghanda ng umalis. Sa kasamaang palad, huli na. Sa hindi masyadong kalayuan, nakita ni Miles Schroeder si Bobby at nagsimulang maglakad patungo sa kanila. Oo, hindi ba ito si Bobby Aguilar? Nakailang hakbang si Miles at tumayo sa harapan ni Bobby. Nang makita ang binata ay napangiwi si Bobby. Hindi ba ito yung lalaking nagsasalita lang sa likod niya? Bakit siya ang nagkusa na kausapin siya? Normally, hindi ba siya dapat iwasan? Nakakabatang Panginoon ng Schroeder family. Pilit nangiti ang bati ni Ashton Nicholson. Sinulyapan ni Miles si Ashton at nginisyan, Ashton, hindi ba kayo magkaibigan ni Benjamin Hill? Paano mo napunta kay Bobby Aguilar ng biglaan? Awkward na tumawa si Ashton, hindi sigurado sa gagawin. Miles, kung may sasabihin ka, save it for later. May mga bagay kaming dapat harapin ni Bobby. Sabi ni William sa malalim na boses. Humalaklak si Miles, Chief Richardson, sinusubukan mo bang protektahan si Bobby? Hindi ba't sinabi ng lahat na walang takot si Bobby? Bakit napakahinhin niya ngayon? Mababang loob. Umiling si Bobby at saka sinabing, matagal na akong naging mahinhin. Hahaha. Hindi napigilan ni Miles ang mapatawa. Itinuro niya si Elder Hanson sa tabi niya at sinabing, nilamon ng matandang ito ang iyong mga halamang gamot, bakit mo pa rin siya nasa tabi mo? Nilunok ang aking mga halamang gamot. Tumingin si Bobby kay Elder Hanson nang may pagkalito. Namula ang mukha ni Elder Hanson, at hindi siya makapagsalita. Ngumisi si Miles, parang hindi mo alam. Gumamit ako ng 100 taong ginseng para ipagpalat sa curing pill mo, ngunit ang matandang ito ang mismong lumunok ng ginseng at ibinenta ito. Hindi ba dapat turuan mo ng leksyon ang gayong taksil na tao? Tumaas ang kilay ni Miles at sinabing. Lalong namula ang mukha ni Elder Hanson, at galit na napabulalas siya, kalokohan ang sinasabi mo. Malinaw na. Elder Hanson. Sa sandaling iyon, biglang pinutol ni Ashton ang mga salita ni Elder Hanson. Pagkatapos, mabilis na pumagitna si Ashton sa dalawa at tumawa, Younger Lord of Pamilya Schroeder, itigil ang pagbibiro. Gayunpaman, naramdaman na ni Bobby na may mali. Kumunot ang noo niya at tumingin kay Ashton, nagtatanong, anong nangyayari? Nag-aatubili na sinabi ni Ashton, Bobby, ipapaliwanag ko sa iyo kapag nakabalik na tayo. Ano ang nangyayari sa daang taong ginseng na iyon? Hindi maiwasan ni Bobby ang makaramdam ng galit. Ang pakiramdam na ito na itinatago sa dilim ay lubhang hindi komportable. Ipinaalala nito sa kanya ang 3 taon na niloko siya ni Sylvia Johnson. Hindi alam ni Ashton kung paano ipapaliwanag at mukhang hindi mapakali. Tama si Young Lord. Kinuha ko ang ginseng mo at ibinenta ko. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Elder Hanson na naninigas ang mukha. Ginoo Aguilar, parusahan mo lang ako. Napabuntong hininga si Elder Hanson. Hahaha. Nang makita ang eksenang ito, mas lalong tumawa si Miles. Bobby, para saan mo tinatago ang ganitong klaseng tao? Kung ako yun, ipapadala ko siya sa kanyang kamatayan ng mas maaga. Ngumuso si Miles. Tumingin si Bobby kay Elder Hanson, at baka sa mukha niya ang galit. Isang nakakatakot na mamamatay tao na espiritu ang nananatili sa paligid niya. Bilasan mo na at harapin mo siya, ano ba ang pinagdadaanan mo? Kailangan mo ba ng tulong ko? Udyok ni Miles sa gilid. Tumahimik ka, istorbo ka. Sa tingin mo ba ako ay isang tanga? Sa pagkakataong iyon, biglang tumalikod si Bobby at sinampal si Miles sa mukha. Kabanata 172. Ang biglaang sampal ni Bobby Aguilar ay hindi man lang nagbigay ng oras sa mga tao na mag-react. Gayunpaman, nang tatama na ang palad ni Bobby sa mukha ni Miles Schroeder, biglang may kamay na umabot at hinawakan ang palso ni Bobby. Paglingon niya, nakita niya si Ashton Nicholson na mahigpit na nakahawak kay Bobby. Ginoo Aguilar, huwag na, umiling si Ashton kay Bobby. Bobby, huminahon ka, kahit na ang payo ni William Richardson. Hindi nito maiwasang mapakunot ng noo ni Bobby.
Kitang-kita sa ugali ng dalawang tao ang kakaibang ugali ni Miles. Gusto mo akong suntukin? Ipinikit ni Miles ang kanyang mga mata. Gusto mo akong suntukin? Alam mo ba kung sino ako? Malamig na sabi ni Miles. Hindi pinansin ni Bobby si Miles at tumingin kay Ashton, anong nangyayari dito? Hinayla ni Ashton si Bobby at sinabing, anyway, I'll replenish the herbs for you, huwag ka na lang magtanong, okay? Hindi. Nakawala si Bobby sa pagpipigil ni Ashton. Nilingan niya si Elder Hansen at sinabing, Elder Hansen, sabihin mo sa akin ang totoo tungkol sa nangyari. Si Elder Hansen ay tila napakasalungat, gustong magsalita ngunit pakiramdam na hindi ito nararapat. Huminga ng malalim si Bobby at sinabing, ako, si Bobby Aguilar, ay kakayanin ang lahat ng kahihinatnan. Sa sandaling iyon, tumawa ng malakas si Miles at sinabing, gusto mong malaman. Sige, sasabihin ko sa iyo. Nagustuhan ko ang currying peel mo, kaya pilit kong ipinagpalit ito ng ordinaryong Panax Ginseng Kemi. Ano, may problema ba? Walang pakialam na sabi ni Miles. So ito ang nangyari. Biglang naintindihan ni Bobby. Tumingin siya kay Ashton, pagkatapos ay tumingin kay Elder Hansen, at same time na sinabi, salamat sa iyong kabaitan, ngunit walang maitatago magpakailanman. Ang sitwasyon ay lumaki ng lampas sa kontrol ni Ashton. Sige, Bobby, hayaan mo na, hinayla ni William Richardson ang braso ni Bobby. Ngumisi si Miles sa gilid, nakita mo ba? Sinusubukan ng lahat ng tao sa paligid mo na pigilan ka dahil alam nila kung ano talaga ang ibig sabihin ng masaktan ang aking Schroeder family. Malamig na tiningnan ni Bobby si Miles at sinabing, ano ang ibig sabihin ng masaktan ka? Natigilan si Miles at saka sumimangot, ginagalit mo ba ako? Hindi pinansin ni Bobby ang kanyang mga salita at inulit, tinatanong kita, ano ang ibig sabihin ng masaktan ka? Tila galit na galit si Miles, malamig ang mukha, at sinabi niya, ang masaktan ako ay ang saktan ng pamilya Schroeder, at ang saktan ang pamilya Schroeder ay nangangahulugan na hindi ka makakaligtas sa Chozel. Bobby, kalimutan mo na, umiling si William. Pagkatapos ay tumingin siya kay Miles at sinabing, Miles, dapat kaunti mo ring sabihin. Pero walang humpay si Miles, nanunuya, Bobby, let me tell you, the fact that I can take an ordinary Panax Ginseng Kemi is already giving you face. Kung matino ka, magaling kang bumaba sa pwesto, naiintindihan mo. Malamig na tawa ni Bobby. Itinulak niya ang kamay ni William, malamig na tumingin kay Miles at sinabing, nakakainis talaga ang paghamak na ito sa lahat ng tao mula sa iyong mataas at makapangyarihang ugali. Hey, ano? Nagtaas ng kilay si Miles. Huminga ng malalim si Bobby at sinabing, ibalik mo ngayon ang currying peel, at bibitawan ko ito. Ibalik ang currying peel. Tumaas ang kilay ni Miles, saka ngumisi, kumain na ako. Paano ko ito maibabalik? O dapat ko bang isuko ito para sa iyo? Pagkasabi nun, humagalpak ng tawa si Miles. Pinigilan ni Bobby ang kanyang galit at sinabing, kung gayon, hayaan ang iyong pamilya na magpadala ng 100 taon na gamot dito. Hayaan mo ang pamilya ko. Pinaikit ni Miles ang kanyang mga mata at saka ngumisi, mukhang hindi mo talaga kilala ang pamilya Schroeder. Anak, hayaan mong sabihin ko sa iyo ng malinaw, lantaran kong ninanakawan ka ng currying peel, at kailangan mong tiisin. Sigaw ni Miles. Habang umuungol, agad na humakbang pasulong ang dalawang bodyguard sa tabi ni Miles. Kasabay nito, isang malakas na aura ang lumabas sa kanilang mga katawan. Mga dakilang guro sa lakas ng inner. Bahagyang nagbago ang mukha ni Ashton. Malamig na wika ni Miles, ginagalit mo na ako, kaya mas mabuting mawala ka na agad sa paningin ko. Paano kung ayaw ko? Malamig na tanong ni Bobby. Pinaikit ni Miles ang kanyang mga mata at sinabing, kung gayon, lampoin kita. Muling humakbang ang dalawang bodyguard, ang nakakatakot nilang aura ay direktang dumidiin kay Bobby. Hindi natinag si Bobby, malamig na sinabi, sa dalawang walang kwentang lalaking ito. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, ibinaba ni Bobby ang kanyang braso, at ang nakakatakot na puwersa ay direktang pinasabog ang dalawang bodyguard.
Hindi napigilan ng mga tao sa paligid na mapasigaw sa pagtataka, maging sina Ashton at William ay nabigla. Ang pagkatalo sa dalawang inner strength great masters gamit ang isang palad, anong klaseng lakas ito? Tumaas ang isang kilay ni Miles, "You dare hit my people. Hindi lang ang mga tao mo ang sinaktan ko, kundi gusto din kitang saktan." Malamig na wika ni Bobby. Habang nagsasalita siya, humakbang si Bobby patungo kay Miles. Ngunit si Miles ay hindi natakot at sa halip ay walang pakialam. "Huwag mo akong takutin. No one in Chozo dares to touch me," mahinahong sabi ni Miles. Talaga. Pinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata, halatang handang kumilos. Sa pagkakataong iyon, mabilis na hinawakan ni Ashton ang braso ni Bobby. Desperado siyang umiling at sinabing, "Mr. Aguilar, huminahon ka. Hindi mo kayang masaktan itong si Miles. Bobby, hindi ka taga Shiglan City, hindi mo alam ang kapangyarihan ng Schroeder family," maging si William ay mataimtim na nagsalita. Hindi lamang ang Schroeder family ay may maraming nangungunang eksperto, ngunit ang kanilang mga koneksyon ay napakalakas din. Kung sinaktan mo siya, walang makakapagligtas sa iyo. Mataimtim na nagsalita si William. Oo, maghintay sandali at hayaan mo na, ang paghihiganti ng isang Ginoo ay hindi pa huli para sa 10 taon. Mapait na payo ni Ashton. Biglang humina ang aura ni Bobby. Tahimik siyang nakatayo doon, hindi alam kung ano ang iniisip niya. "Anak, narinig mo naman di ba? Sabi mo gusto mo akong suntukin, pero ngayon nag-check out ka." Walang humpay na panunuya ni Miles. Sa Chozo, nakasanayan na niya ang pagiging dominante, at sa paglipas ng mga taon, walang sino man ang humamon sa autoridad ng kanilang Schroeder family. Kaya naman, kahit sinong kaharap ni Miles, hinding-hindi siya magpapakita ng takot. Tuluyan nang bumaba ang aura ni Bobby, at parehong nakahinga ng maluwag sina Ashton at William. Habang iniisip ng dalawa na tumahimik na ang sitwasyon, biglang sinampal ni Bobby ang mukha ni Miles ng malakas. Ang sampal na ito ay nagpalipad kay Miles. Walang nakakaalam kung ilang mesa ang nabasag bago siya tuluyang tumigil. Malamig na tiningnan ni Bobby si Miles at sinabing, "So, ganoon kalakas ang Schroeder family, ha?" Sa kasamaang palad, ang pagiging bully ay hindi bahagi ng aking pagkatao. At ang mga tao sa paligid ay mas namumula. May nang-ahas na tamaan ng Schroeder family sa Chozo. Nabaliw ba siya? Dahil sa pagtataka ng lahat, naglakad si Bobby patungo kay Miles. Binuhat niya si Miles na parang maliit na manok at humakbang patungo sa pinto. Nang marating niya si William, huminto si Bobby at ngumiti. "William, mangyaring magpasa ng mensahe sa pamilya Schroeder, hilingin sa kanila na magdala ng 100 taong panggamot na materyal upang ipalit sa kanilang pagkatao." Kabanata 173. Ang pag-uugali ni Bobby Aguilar ay nagdulot ng pagtataka sa lahat. Hindi lang si Miles Schroeder ang natamon niya, pero inaalis din niya. May ganoon kayang matapang na tao sa Chozo. Natahimik ang buong bar, natigilan ang lahat. Pagkaalis lang ni Bobby Aguilar ay bumalik sila sa realidad. Hindi ito maaaring totoo. Talagang kinuha si Miles Schroeder. Masyadong mayabang itong si Bobby Aguilar. Ang Schroeder family ay talagang magiging ballistic sa oras na ito. Hindi iniisip ng mga kabataan ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Maghintay ka lang at magsisimula na ang drama. Pinagmasdan ni Richardson ang umaatres na figure ni Bobby Aguilar na may halong damdamin sa kanyang puso. Si Ashton Nicholson ay mayroon ding mapait na ekspresyon, ang pag-unlad ng mga bagay ay lumampas sa kanilang inaasahan. Walang nag-iisip na ganito ang kikilos ni Bobby Aguilar. Sa puntong ito, pinasok na ni Bobby Aguilar si Miles Schroeder sa kotse at mabilis na umalis. Sa kalsada, nagngangalit si Miles Schroeder at sinabing, "Bobby Aguilar, ikaw ang pinakamayabang na taong nakilala ko." Hindi pinansin ni Bobby Aguilar, nagpatuloy lang sa pagmamaneho. "Bobby Aguilar, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hinding-hindi ito pababayaan ng pamilya Schroeder. Puputulan ka nila." Paos na sigaw ni Miles Schroeder. Itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay at sinampal ito sa bibig ni Miles Schroeder. Agad na bamuka ang mga labi ni Miles Schroeder, tumutulo ang dugo.
Magsabi ka ng isa pang walang kwentang salita, at babasagin ko ang bibig mo, para hindi ka na makapagsalita habang buhay, walang pakialam na wika ni Bobby Aguilar. Naramdaman ni Miles Schroeder ang isang bukol sa kanyang lalamunan, hindi naglakas loob na magbitaw ng isang salita. Dahil naniniwala siyang gagawin ng baliw na nasa harapan niya ang sinasabi niya. Bumilis ang sasakyan sa daan, at dinala ni Bobby Aguilar si Miles Schroeder sa isang sementeryo sa mga suburb. Ang lugar ay kakilakilabot na desyerto at tiwangwang, walang kahit isang tao na makikita sa loob ng milya. Nang makita ang sementeryo, nagsimulang manginig si Miles Schroeder sa takot. Bobby Aguilar, huwag mo akong patayin, tiyak na ipagpapalit ako ng pamilya ko sa mga halamang gamot, natatakot na sabi ni Miles Schroeder. Nagtaas ng kilay si Bobby Aguilar. At kung hindi sila dumating, dito na lang kita ililibing. Nang inig si Miles Schroeder at halos himatayin. Para sa isang layaw na young master na tulad niya, kailan pa siya nagdusa ng ganito? Pagkatapos noon, nakakita si Bobby Aguilar ng ilang mga lubad, itinali si Miles Schroeder, at hindi siya pinansin. Pumunta siya sa sementeryo dahil gusto niyang i-verify kung kaya niya talagang magtanim sa pamamagitan ng pag-absorb ng dark energy. Ang lugar ay tiwangwang at puno ng mga libingan, natural na mayaman sa madilim na enerhiya. Umupo si Bobby Aguilar na naka-cross-legged. Sinubukan niyang i-absorb ang dark energy sa paligid niya, sa parehong paraan kung paano niya sinisipsip ang chi. Ang madilim na enerhiya ay kasing lamig ng yelo, na nagpapalamig sa kanyang mga buto habang nakatutok ito sa kanya. Ngunit laking gulat ni Bobby Aguilar, ang madilim na enerhiya ay talagang damaloy sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi nagtagal, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Bobby Aguilar. Nang matugunan ng madilim na enerhiya ang chi sa loob ng katawan ni Bobby Aguilar, isang napakalaking banggaan ang naganap. Sa isang iglap, naramdaman ni Bobby Aguilar ang matinding sakit sa kanyang tiyan, na para bang sisabog na ang kanyang dantian. Sobrang sakit, napahawak si Bobby Aguilar sa kanyang tiyan, napaungol sa sakit sa lupa. Ang madilim na enerhiya ay patuloy na dumadaloy mula sa buong paligid, sa pagtaas ng mga halaga ay pinatindi nito ang sakit ni Bobby Aguilar. Ang pananakit na ito ay iba sa karaniwang pananakit ng tiyan. Ito ay isang matinding pagdurusa, parehong nagyayelo at nagninengas. Mahigpit na kinagat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin at sinubukang tiisin ang sakit sa kanyang malakas na kalooban. Gayunpaman, ang sakit ay masyadong matindi, si Bobby Aguilar ay hindi nakayanan sa wakas. Nawalan siya ng malay at napahiga sa lupa. Ang walang katapusang dark energy ay sumugod pa sa kanya. Kasama si Bobby Aguilar sa gitna, dahan-dahan itong nag-condensed, kalaunan ay nagyelo sa kanyang katawan. Ikaw, mas mabuting huwag kang mamatay. Sinong magliligtas sa akin kung mamatay ka? Nagmamadaling sigaw ni Miles Schroeder. Pero kahit anong sigaw niya, hindi sumagot si Bobby Aguilar. Ito ay lubos na nabigla kay Miles Schroeder habang siya ay tumingin sa paligid sa madilim na paligid at hindi maiwasang manginig sa takot. Samantala, nagkakagulo ang Shiglan City. Nakidnap si Miles Schroeder, sa unang pagkakataon. Mabilis na kumalat ang balita, parang ibong lumilipad, na umaabot sa bawat sulok ng Shiglan City. Halos lahat ay pinag-uusapan ang bagay na iyon. Masyado na itong ginawa ni Bobby Aguilar, nang ahas na hawakan ang pamilya Schroeder. Inaasahan. Ang pagkamit ng tagumpay sa murang edad ay maaaring humantong sa labis na pagtitiwala. Oo, una siyang nanalo sa Lane family, nagtagumpay sa Old School Martial Arts Grandmaster Keith Moore, at naging presidente pa ng Traditional Medicine Association. Sa ganitong mga tagumpay, paanong hindi siya magiging mayabang? Nakakahiya na nakipagtalo siya sa mga maling tao sa pagkakataong ito. Si Keith Moore ay nakaupo sa kanyang napakalaking sala, na baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Si Bobby Aguilar ang tipo na hindi natatakot sa langit o lupa. Huminga ng malalim si Keith. Iyan ang Schroeder family, ang tanging pangunahing kapangyarihan sa Shiglan City. Sino ang nang-ahas na hamunin ang autoridad ng pamilya Schroeder sa mga nakaraang taon? Tumango ang katabi ni Keith Moore bilang pagsang-ayon, Mr. Moore,
Ito ay sa aming pinakamahusay na interes na ganap na putulin ang mga relasyon kay Bobby Aguilar, upang hindi kami mahuli sa crossfire. Natahimik si Keith Moore, paulit-ulit na bumantong hininga. Sa oras na ito, si William Richardson, na may dalang mga regalo, ay dumating sa tahanan ng pamilya Schroeder. Ang Schroeder family ay nagtamasa ng natatanging katayuan sa Choiseul, at natural, ang kanilang industriya ay napakalaking. Ang maraming tao na kanilang pinananatili sa loob ng kanilang napakalaking manor ay pawang mga dalubhasa, na nagsasanay araw at gabi. Si Richardson, kapit ang mga regalo, ay pumunta sa sala. Pagpasok, nakita niya ang kapatid ni Miles na si Tristan Schroeder, nakaupo doon at humihigop ng tsaa. Mayroong ilang mga negosyante na nakatayo sa kanyang harapan, tila nasa isang negosasyon sa negosyo. Si Tristan Schroeder ay iba sa Miles Schroeder, kung saan si Miles ay isang matikas na bihis na binata, si Tristan ang magiging kahalili ng Schroeder family. Hindi lamang si Tristan ang nagtataglay ng natatanging katalinuhan sa negosyo, siya rin ay isang henyo sa martial arts. Sinasabing naabot niya ang kaharian ng Grandmaster sa edad na 18, at ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi nasusukat. Nang makita si Richardson, ikinaway ni Tristan ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig sa iba na umalis na. Pagkatapos, sa isang kaaya-ayang tono, sinabi ni Tristan, "Chief Richardson, ano ang nagdadala sa iyo dito?" Nang makita ang ugali ni Tristan, hindi mapigilan ni Richardson na kumunot ang kanyang mga kilay. Hindi kaya alam ni Tristan ang pagkidnap kay Miles. "Tristan, nasaan ang tatay mo?" Tanong ni Chief Richardson. Ngumiti si Tristan at sinabi, 3 taon nang nag-iisa ang aking ama. Ako na ngayon ang tumatawag sa Schroeder family. Medyo nakahinga ng maluwag si Richardson. Ngumiti siya at sinabing, "Tristan, pumunta ako dito para pag-usapan ang isang bagay sa iyo." Tumango si Tristan at sinabing, "Sabihin mo lang sa akin kung ano iyon." Nanatiling tahimik si Richardson, pagkatapos ay ibinahagi ang buong kwento kay Tristan. Nang marinig ang lahat, biglang nanlamig ang mukha ni Tristan. "Sinasabi mo bang kinidnap ang kapatid ko?" Ang tono ni Tristan ay may kasamang nakakagigil na kalidad. Richardson hurriedly tried to explain, "Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Iminumungkahi ko na mag-set up tayo ng meeting para maresolba ang hindi pagkakaunawaan na ito." Bahagyang napabuntong hininga si Tristan at sinabing, "Alam ko naman ang ugali ng kapatid ko. Alam lang ng bakla na iyon na gumawa ng gulo sa labas." Nang marinig ito, nakaramdam ng ginhawa si Richardson sa kanyang puso. Nakangiti niyang sabi, "Bata pa si Miles, huwag kang masyadong matigas ang ulo sa kanya." Bahagyang tumango si Tristan. Tumingin siya kay Richardson, at napalitan ang usapan, "Sino ang kumidnap sa kapatid ko?" Bahagyang nagbago ang mukha ni Richardson, at mahinang nagmura sa sarili. Walang pakialam na sinabi ni Tristan, "Bagaman ang karakter ng aking kapatid ay hindi gaanong naisin, siya pa rin ang kumakatawan sa aming buong Schroeder family. Ang sinumang maglakas loob na saktan ng isang miyembro ng aking Schroeder family ay hinahamon ang katayuan at dignidad ng aming pamilya. Hindi kaya nawala ng kapangyarihan ang Schroeder family sa Choiseul." Kabanata 174. Namumula ang mukha ni William sa kataimtiman. Hindi niya akalain na ganoon kahirap pakitunguhan si Tristan Schroeder. "Tristan, tungkol kay Bobby Aguilar." Chief Richardson, hindi na kailangan ng higit pang mga salita. Naputol ang sasabihin ni William nang kumaway ang kamay ni Tristan. Ang Bobby Aguilar na ito ay medyo nagiging masyadong matigas ang ulo kamakailan. Siya ay nangangahas na pukawin ng mga tao ng aking Schroeder family. Oras na para turuan siya ng leksyon. Malamig na nguya ni Tristan. Alam ni William na walang puwang para sa negosasyon, kaya tumango na lamang siya at sinabing, "Naiintindihan ko, Tristan. Mangyaring ipadala ang aking pagbati sa iyong ama." Matapos bitawan ang mga salitang iyon, tumalikod si William at umalis sa tirahan ng pamilya Schroeder. Itong Bobby Aguilar ay talagang manggugulo. Nakaupo sa kotse, hindi napigilan ni Chief Richardson ang pagsindi ng sigarilyo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng gulo kung sasabihin ba niya o hindi si Emily Taylor tungkol sa bagay na ito.
Gayunpaman, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sa huli ay ibinasura niya ang pag-iisip. Sa impluwensya ng pamilyang Taylor, maaaring pinagmamasdan na nila ang sitwasyon mula sa mga anino. Sa oras na ito, si Bobby Aguilar ay nakahiga sa lupa, na nahimete ng ilang beses. Sa bawat paggising niya, pahihirapan siya sa matinding sakit at hihimatayin muli. Ang banggaan ng chi at dark energy sa kanyang dantian ay hindi nagpakita ng senyales ng paghinto, bagkus, lalo pang lumakas. Naging dahilan ito upang lalong hindi mabata ang sakit. Sa wakas, nagsimulang umangkop si Bobby sa sakit. Sa kanyang malakas na paghahangad, siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at nakaupo na naka-cross-legged sa lupa. Kung magpapatuloy ito, baka masira ang dantian ko. Pinunasan ni Bobby ang pawis sa noo. Parehong walang malay ang chi at dark energy, kaya imposibleng umasa sa kanila na natural na huminto. Sa makatuwid, kinailangan ni Bobby na gabayan ang kanilang pagsasanib o mapayapang magkakasamang buhay. Naka-cross-legged siya sa lupa, tinitiis ang sakit, at nagsimulang gamitin ang kanyang kamalayan upang gabayan ang magkabilang puwersa. Noong una ay sinubukan niyang pagsamahin ang madilim na enerhiya sa chi, ngunit ang bawat banggaan ay nagdulot ng halos mahinang pananakit sa kanyang tiyan. Matapos ang 18 pagtatangka, sumuko si Bobby nang walang magawa. Kung maaari kong pagsamahin ang mga ito, sa tingin ko ang aking lakas ay tataas ng mabilis. Huminga ng malalim si Bobby. Sa kasamaang palad, napanaginipan lamang ito ni Bobby dahil hindi niya ito maabot sa kanyang kasalukuyang antas. Nang walang ibang pagpipilian, sinimulan niyang tangkaing gawing mapayapa ang dalawang puwersa sa kanyang dantian. Sa kanyang kamalayan, ginabayan niya ang dalawang puwersa upang pakalmeyan ang isa't isa, na nananatili sa magkabilang panig ng kanyang dantian. Ngunit ito ay napakahirap din para sa kanya. Dumaloy ang malamig na pawis sa kanyang noo, at ang kanyang katawan ay nagsalit-salit sa pagitan ng lamig at init. Si Miles Schroeder, na nasa malapit, ay nakamasid na nakadilat ang mga mata sa pagkamangha. Hindi pa siya nakakita ng ganoong paraan ng paglilinang. Ang kalangitan ay unti-unting lumiwanag, at ang nakapalibot na madilim na enerhiya ay nagsimulang kumalat. Sa wakas, tanghali, binuksan ni Bobby ang kanyang mga mata. Sa wakas tapos na. Ang paglilinang ng parehong chi at dark energy sa parehong oras ay maaaring hindi ka panipaniwala, ngunit ito ang pinakamabilis na paraan para sa akin na lumago. Tahimik na naisip ni Bobby sa sarili. Si Bobby ay hindi mula sa isang mayamang pamilya, at hindi niya matamasa ang mga handa na mapagkukunan. Kaya, kinailangan niyang umasa sa mga hindi kinaugalian na pamamaraan. Pagkatapos ng buong gabing paghihirap, parang lumakas din ang aking pag-iisip. Hindi maiwasang mapangiti ni Bobby sa kanyang puso. Sinubukan niyang maramdaman ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan, at nalaman niyang isang balahibo na lang ang layo niya bago maabot ang stage 3 ng foundation building. Kung susubukan kong muli ngayong gabi, baka makalusot ako sa foundation building stage 3. Bulong ni Bobby sa sarili. Ang stage ng foundation establishment ay ang pinakakritikal para sa paglilinang, at kadalasang nakikita ang talento ng isang practitioner sa yugtong ito. Tulad ng Blue Spirit Fire ni Bobby, ang tigas ng kanyang katawan, at ngayon ay ang dual cultivation ng chi at dark energy. Napatingin siya sa phone niya at nakitang tanghali na. Gayunpaman, ang mga miyembro ng pamilya Schroeder ay wala pa rin doon. Mukhang hindi ganoon kaganda ang status mo sa pamilya Schroeder. Sumulyap si Bobby kay Miles Schroeder at ngumisi. Nag-aalalang sinabi ni Miles Schroeder. Imposible. Mahal na mahal ako ng kapatid ko. Tiyak na darating siya para iligtas ako. Talaga. Umaasa ako. Bahagyang ipinikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, hindi na pinansin si Miles Schroeder. Pamilya Schroeder. Si Tristan Schroeder ay nagayos at naghanda na umalis ng bahay. Ginoo. Tenny, inayos ko na ang 8 dakilang general na samahan ka, sabi ng steward, na nakatayo sa tabi ni Tristan Schroeder. Tumikim si Tristan Schroeder, hindi na kailangan, ako, si Tristan Schroeder, ay personal na pupunta. Kahit na ang Diyos mismo, masunurin niyang palayain ang tao. Kumunot ang noo ng steward, Sir,
Itong si Bobby Aguilar ay iba sa mga ordinaryong tao, ikaw pa rin. Walang nang-ahas na pabulaanan ang mukha ko, ngumuso si Tristan Schroeder. Pagkasabi nito, pinalayas niya ang pamilya Schroeder. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay dumating na si Tristan Schroeder sa destinasyon. Pagtingin sa paligid, hindi maiwasan ni Tristan Schroeder na sumimangot. Ito ay talagang isang magandang lugar para sa pagpatay, Tristan Schroeder sneered. Pagkatapos, naglakad si Tristan Schroeder patungo sa direksyon ni Bobby Aguilar. Sa sandaling makita ni Miles Schroeder si Tristan Schroeder, agad siyang napasigaw ng galit na galit. Kuya, iligtas mo ako. Gusto akong patayin ng lokong ito. Napahiyaw si Miles Schroeder. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Tristan Schroeder, at kaway ng kamay, isang anino ang agad na sumampal sa mukha ni Miles Schroeder. Sa isang pop na tunog, ang ulo ni Miles Schroeder ay agad na nataranta. Wala kang kwentang bagay, pinahiya mo ang pamilya Schroeder. Malamig na saway ni Tristan Schroeder. Sa harap ng panunumbat ni Tristan Schroeder, walang lakas ng loob na magsalita si Miles Schroeder. Malinaw na tila pinahahalagahan ni Tristan Schroeder ang karangalan ng pamilya Schroeder. Ikaw si Bobby Aguilar. Malamig na tiningnan ni Tristan Schroeder si Bobby Aguilar. Bahagyang tumango si Bobby Aguilar, younger lord of Schroeder family, dinala mo ba ang bagay? Tumikim si Tristan Schroeder, kung ibibigay ko talaga sa iyo, maglalakas loob ka bang tanggapin? Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, si Tristan Schroeder ay pamitik ng isang daliri. Ang lakas ng inner na parang kutsilyo ay agad na pinutol ang mga lubod sa katawan ni Miles Schroeder. Pumunta ka dito. Baliw ka. Malamig na sabi ni Tristan Schroeder. Si Miles Schroeder ay gamulong at gumapang, desperadong tumakbo patungo kay Tristan Schroeder. Gayunpaman, kalahating hakbang pa lang niya ay nakaramdam siya ng matinding puwersa sa kanyang mga binti, at pagkatapos ay, napaluhod, siya sa lupa, lumuhod. Nang makita ang eksenang ito, biglang nanlamig ang mukha ni Tristan Schroeder. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong ni Tristan Schroeder. Walang pakialam na sinabi ni Bobby Aguilar, younger lord of Schroeder family, may nakalimutan ka ba? Hindi mo pa naibibigay ang gusto ko. Biglang nagbago ang mukha ni Tristan Schroeder. Malamig niyang tinitigan si Bobby Aguilar, you really dare to ask for it, ha? Sa tingin mo ba nagbibiro ako sa iyo? Walang pakialam na sabi ni Bobby Aguilar. Malamig na sinabi ni Tristan Schroeder, kahit na ang Diyos mismo, hindi niya mapabulaanan ang mukha ko. Kahit hindi kita ibigay, anong magagawa mo? Dahan-daang iminulat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Tristan Schroeder sa kanyang harapan at malamig na sinabi, kung wala ang mga halamang gamot, kahit na ang Diyos mismo ang dumating, hindi ako magbibigay ng mukha. Ang laking tono. Hindi ko lang ibibigay, gusto kong makita kung ano ang kaya mong gawin. Ngumisi si Tristan Schroeder. Oh! Tinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang kilay, pagkatapos ay umiling, I'm sorry kung ganoon. Kuya, huwag mo siyang guluhin. Ang batang ito ay isang baliw. Kaya niyang gawin ang lahat. Biglang kinabahan si Miles Schroeder. Gayunpaman, napabuntong hininga na lang si Tristan Schroeder, ito ay isang bluff lang. Huwag kang matakot, I don't believe he dares do anything to you. Ngunit, sa sumunod na segundo, kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Tristan Schroeder. Nakita niya si Bobby Aguilar na pamitik ng isang daliri, at isang nakakatakot na puwersa ang direktang nabasag ang tuhod ni Miles Schroeder. Agad na napasigaw si Miles Schroeder dahil sa matinding sakit. Kung wala ang mga halamang gamot, papatayin ko siya, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Kabanata 175. Lumiit ang mga mag-aaral ni Tristan Schroeder, at bumangon ang isang nakakatakot na mamamatay tao na espiritu. Bobby Aguilar, ang lakas ng loob mo. Pinandilatan ni Tristan Schroeder si Bobby Aguilar at sumigaw. Ngumisi si Bobby Aguilar, maaari mong subukan at tingnan kung maglalakas loob ako. Nang magsasalita na sana si Tristan Schroeder, si Miles Schroeder ay desperadong sumigaw, Kuya, nakikiusap ako sa iyo, huwag mo na siyang guluhin.
Nang makita ang kaawa-awang hitsura ni Miles Schroeder, napuno ng galit ang puso ni Tristan Schroeder. Walang sino man ang nang-ahas na tretuhin ang aking Schroeder family ng ganito. Malamig na tinitigan ni Tristan Schroeder si Bobby Aguilar. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng pananakit ng isang tao mula sa aking Schroeder family? Walang pakialam na sinabi ni Bobby Aguilar, maglasing ngayon at mag-alala tungkol sa mga bagay bukas. Sige. Sumambulat ang katawan ni Tristan Schroeder na may nakakatakot na panloob. Lakas! Isang mabahong liwanag ang nakapalibot sa kanya. Tumaas ang kilay ni Bobby Aguilar, nagulat nang makitang si Tristan Schroeder ay talagang kapareho ng ranggo ni Keith Moore, parehong second-rank inner strength Great Masters. Ano? Gusto mo bang makipag-away? Napataas ang kilay ni Bobby Aguilar. Kuya, huwag. Desperado na sumigaw si Miles Schroeder, puno ng takot ang kanyang mukha. Panay ang tingin ni Tristan Schroeder kay Bobby Aguilar, na para bang gusto niya itong lamunin ng buo. Ngunit sa huli, hindi siya kumilos, dahil si Miles ay nasa kamay pa rin ni Bobby Aguilar. Anak, hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit na tumakas ka hanggang sa dulo ng mundo, puputulan ko ang iyong katawan. Malamig na sabi ni Tristan Schroeder. Matapos iwanan ang mga salitang ito, tumalikod at umalis si Tristan Schroeder. Oh yeah, pagkatapos ng ilang hakbang, huminto si Tristan Schroeder. Kung nawawala ang kapatid ko kahit isang buhok, hindi kita bibitawan, ngumuso si Tristan Schroeder at saka sumakay sa kanyang sasakyan at umalis. Nanatiling kalmado ang mukha ni Bobby Aguilar, na hindi nagpapakita ng anumang takot. Naka-cross-legged siya sa lupa, naghihintay kay Tristan Schroeder na magdala ng mga halamang gamot. Pagka-uwi ni Tristan Schroeder, mabilis siyang pinalibutan ng mga tao ng Schroeder family. Ginoo. Tenny, nasaan si younger Lord Miles? Nag-aalalang tanong ng steward. Puno ng galit ang mukha ni Tristan Schroeder, at hindi siya umimik. Pagbalik sa sala, hindi niya maiwasang magalit na sabihin, itong Bobby Aguilar ay talagang walang batas. Hindi niya siniseryoso ang aking Schroeder family. Naguguluhan na sinabi ng steward, Mr. Tenny, anong nangyari? Ikinaway ni Tristan Schroeder ang kanyang kamay at sinabing, tama na sa kalokohan, maghanda ka agad ng 100 taong ginseng. Natigilan ang steward, nakasimangot at sinabing, Mr. Tenny, kapag lumabas ito, ang reputasyon ng ating Schroeder family ay malalagay sa panganib. Malamig na sinulyapan siya ni Tristan Schroeder at sinabing, paano ang kapatid ko? Mas mahalaga ba ang reputasyon ng pamilya Schroeder, o mas mahalaga ba ang buhay ng kapatid ko? Ang steward ay walang mga salita upang sabihin, at maaari lamang mag-utos ng isang tao upang maghanda. Huminga ng malalim si Tristan Schroeder, masama ang mukha, itong si Bobby Aguilar, puputulan ko siya. Sa kakayahan ng pamilya Schroeder, hindi naging problema ang paghahanda ng mga halamang gamot. Sa loob lamang ng 1 oras, nagbalik ang steward ng 100 taong ginseng. Pagkakuha ng damo, tumalikod si Tristan Schroeder at umalis. Ang libingan. Naka-cross-legged si Bobby Aguilar, kalmado at tahimik. Habang si Miles Schroeder ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit, halos himatayan ng ilang beses. Darating siya. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang mga mata ni Bobby Aguilar. Hindi nagtagal ay napatingin siya sa paparating na sasakyan sa di kalayuan. Hindi nagtagal, dinala ni Tristan Schroeder ang damo sa mukha ni Bobby Aguilar. Eto na, hayaan mo na ang kapatid ko. Ibinigay ni Tristan Schroeder ang damo kay Bobby Aguilar. Malakas na sumangot si Bobby Aguilar, sa katunayan ito ay 100 taong Panax ginseng. Tulad ng inaasahan ng Schroeder family, nakahanap ng 100 taong ginseng ng napakabilis, napabuntong hininga si Bobby Aguilar. Malamig na sinabi ni Tristan Schroeder, tama na sa kalokohan, nakuha mo na ang gusto mo, bilasan mo at bitawan mo siya. Sumulyap si Bobby Aguilar kay Miles Schroeder at sinabing, sige. Nang marinig iyon, tumakbo si Miles Schroeder sa abot ng kanyang makakaya. Gayunpaman, dahil sa kanyang nasugatan na binti, maaari lamang siyang gumapang at gumulong sa lupa. Nang makita ang palabas na ito, nagalit si Tristan Schroeder.
Ang marangal na tagapagmana ng Schroeder family ay talagang gumagapang na parang aso sa lupa. Walang kwentang tanga, nawalan ka na ng mukha para sa Schroeder family. Si Tristan Schroeder ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Si Miles Schroeder ay hindi nang ahas na magsabi ng anuman, ibinaba lamang ang kanyang ulo na may takot na ekspresyon. Pumasok ka sa kotse. Malamig na saway ni Tristan Schroeder. Pagkatapos sumakay ni Miles Schroeder sa kotse, bumangon si Bobby Aguilar mula sa lupa, naghahanda na umalis. Gayunpaman, humakbang pasulong si Tristan Schroeder, hinarangan ang landas ni Bobby Aguilar. Ano, sa tingin mo makakaalis ka na lang pagkatapos kunin ang mga gamit ng aking Schroeder family? Ngumisi si Tristan Schroeder. Mga gamit ng iyong Schroeder family. Itong ginseng ay orihinal na akin, umiling si Bobby Aguilar. Tumikim si Tristan Schroeder, huwag mo akong pagsalitaan ng kalokohan, ayoko makinig. Alam ko lang na ang pagkakasala sa aking Schroeder family ay nangangahulugan na may isang paraan lamang ng kamatayan. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, isang nakakatakot na lakas ng loob ang nag-alab sa loob ni Tristan Schroeder. Ang kanyang panloob na lakas ay katumbas ng kay Keith Moore. Younger Lord of Schroeder family, ilaan mo ang iyong lakas, hindi mo ako kalaban, umiling si Bobby Aguilar. Tumawa ng malakas si Tristan Schroeder, hindi mo kalaban. Bata, sa tingin mo ba hindi ka magagapi sa mundo dahil lang natalo mo si Keith Moore? Hindi ka mas malakas kaysa kay Keith Moore, at higit pa, hindi ako katulad ni Bobby Aguilar noon, sabi ni Bobby Aguilar, na may bahagyang ngiti at mga kamay sa likod. Gaya nga ng sinabi ni Bobby Aguilar, noong nakalaban niya si Keith Moore, nasa foundation building stage isa pa siya. Ngunit ngayon, nakapasok na si Bobby Aguilar sa stage 2. Bagamat isang yugto lamang ang pagitan, ang lakas ni Bobby Aguilar ay sumailalim sa isang banayad na pagbabago. Ang kanyang potensyal ay higit na pinakawalan, at ang kanyang katawan ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Sa makatuwid, sa pagharap kay Tristan Schroeder, si Bobby Aguilar ay walang takot. Iyon din ang dahilan kung bakit naging confident siya. Ngumisi si Tristan Schroeder, Bobby Aguilar, alam mo ba kung ano ang kapangyarihan ng isang pamilya? Umiling si Bobby Aguilar at sinabing, paki-enlighten me. Pumikit si Tristan Schroeder at sinabing, sa ilalim ng pantay na lakas, alam mo ba kung ano ang mapagpasyang kadahilanan? Ito ay cultivation skill. Ang aming pamilya Schroeder, na may hindi mabilang na mga taon ng naipon na pamana, ay may walang kap-oras na mga kasanayan sa paglilinang. Paano ito maihahambing sa mga tulad ng isang maliit na pritong tulad ni Keith Moore? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na matawa. Gaano man katibay ang mana ng pamilya Schroeder, mas malakas pa kaya ito kaysa sa sarili niyang ama. Ang pundasyon ba ng isang Marshall cultivator ay mas matibay kaysa sa isang walang kamatayang cultivator? Ang iyong tinatawag na mana ay wala sa harap ko, nakangiting sabi ni Bobby Aguilar. Kamangmangan, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang likas na agwat sa pagitan natin ngayon. Matapos sumigaw sa galit si Tristan Schroeder, biglang bumukal ang kanyang lakas sa loob. Ang lakas ng loob na ito ay pumulupot sa kanyang kamao at pagkatapos ay mabangis na hamampas sa dibdib ni Bobby Aguilar. Ngunit sa sorpresa ni Tristan Schroeder, hindi nagpakita ng anumang intensyon si Bobby Aguilar na umiwas, hinayaan ang kamao ni Tristan Schroeder na bumasag sa kanyang dibdib. Huli ka! Agad namang natuwa si Tristan Schroeder. Sa ilalim ng kamaong ito, walang alinlangang mamamatay si Bobby Aguilar. Klang! Pagkatapos ng isang malakas na ingay, nagbago ang mukha ni Tristan Schroeder. Naramdaman na lang niya na ang kanyang kamao ay tumama sa bakal, hindi lamang nagdulot ng pinsala kundi pati na rin ang kanyang pulso na sumasakit. Tumingin si Bobby Aguilar sa kanyang dibdib at umiling, kung iyon lang ang mayroon ka, dapat mong isave ang iyong enerhiya. Kabanata 176. Bumaba ang tingin ni Tristan Schroeder sa sarili niyang kamao, puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Bagamat totoo na medyo hamina ang kanyang lakas mula nang maghiwalay ang kanyang ama ilang taon na ang nakalilipas, dahil itinuon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pamamahala ng negosyo.
Isa pa rin siyang bona fide inner strength great master. Kung sabagay, medyo nagulat din si Bobby Aguilar. Batid niyang mas lalong lumakas ang kanyang katawan, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ito katigas. Any other matters? Kung hindi, dapat pumunta ako. Tinanggal ni Bobby Aguilar ang dumi sa kanyang damit at naghanda na umalis. Paanong hinayaan na lang ito ni Tristan Schroeder? Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at muling pinatalsik ang kanyang chi-jean. Manatili ka dyan. Napaungol si Tristan Schroeder. Iyon ay isang pagsisiyasat lamang kanina, tulad ng sinabi ko, ang cultivation skill na taglay ko ay maaaring tumagal sa akin ng isa pang bingka. Sa sinabi nito, ang kanyang lakas ay nagsimulang mabilis na tumaas. Mukhang na-activate niya ang ilang cultivation skill. Bahagyang ikinagulat nito si Bobby Aguilar, na kinilala, well, mukhang medyo disente. Bagaman ito ay isang papuri, para kay Tristan Schroeder, ito ay walang alinlangan na isang insulto. Ang lakas ng loob mong murahin ako, humihingi ka ng kamatayan. Galit na ibinaba ni Tristan Schroeder ang kanyang kamao, walang awa na binasag ito kay Bobby Aguilar. Saintly body skill. Napabuntong hininga si Bobby Aguilar at agad na nagbuga ng mahinang liwanag ang kanyang katawan. Klang! Sa ilalim ng suntok na ito, hindi pa rin lumaban si Bobby Aguilar, hinarap niya ito. Ang kanyang katawan ay nanatiling hindi gumagalaw. Sa pagpapatibay ng kasanayan sa katawan ng banal, iniisip ko kung gaano katigas ang aking katawan. Napasulyap si Bobby Aguilar sa kanyang dibdib, isang surge of excitement ang bumalot sa kanya. Sa malapit, si Tristan Schroeder ay mapatla na parang kumot, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Paano ito posible? Paano ito posible? Hindi maiwasan ni Tristan Schroeder na pagdudahan ang kanyang pag-iral. Parang baliw, pinaulanan ng mga kamao niya si Bobby Aguilar. Bahagyang ipinikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, nakapulupot ang mga kamay sa likod niya, na nagpapahintulot sa mga kamao ni Tristan Schroeder na tumama sa kanya. Ang tunog ng klang-klang-klang ay umalangaw-ngaw sa hangin, ang figure ni Bobby Aguilar ay patuloy na umatras. Gayunpaman, ang pisikal na katawan ni Bobby Aguilar ay hindi nagdusa ng anumang pinsala. Mukhang ang minanang cultivation skill ng Schroeder family ay walang iba kundi ito. Ngumisi si Bobby Aguilar. Napabuntong hininga si Tristan Schroeder, tinitigan si Bobby Aguilar. Sumiklab ang galit sa kanyang dibdib, ngunit bilang isang negosyante, hindi nagtagal ay kumalma siya. Talagang hinahangaan mo ako. Malamig na tinitigan ni Tristan Schroeder si Bobby Aguilar. Tumawa si Bobby Aguilar, mukhang naghahanda ka na magpakita ng ilang pamamaraan na nakakasira ng lupa. Ngumisi si Tristan Schroeder, tama ka, ngunit sa kasamaang palad, walang premyo. Nang matapos ang kanyang pangungusap, dahan-daang itinaas ni Tristan Schroeder ang kanyang dalawang kamay. Ang kanyang panloob na lakas ay mabilis na tumalon patungo sa kanyang mga kamao. Sa itaas ng kanyang mga kamao, kahanga-hangang nabuo ang hugis ng ulo ng dragon. Ito ang pamamaraan ng ninuno ng aking pamilya, na kilala bilang Divine Dragon Fist. Malamig na sabi ni Tristan Schroeder. Pinatay ng aking lolo ang hindi mabilang na mga tao gamit ang mga kamay na ito sa kanyang mga araw. Para mamatay sa ilalim ng mga kamay na ito, Bobby Aguilar, dapat kang makaramdam ng karangalan. Nang matapos siyang magsalita, bumaril sa ere ang mga kamao ni Tristan Schroeder. Sa kanyang mga kamao, malinaw na lumitaw ang dalawang celestial dragon na hugis. Sa ilalim ng pagpapahusay ng panloob na lakas, ang kapangyarihang ito ay hindi nasusukat. Kahit si Bobby Aguilar ay nakakaramdam ng isang pahiwatig ng panganib. Mamatay. Galit na umungol si Tristan Schroeder, na parang nakikita na niya ang paningin ni Bobby Aguilar na nabasag ng mga bakal na kamaong ito. Si Bobby Aguilar, sa hindi kalayuan, sa wakas ay nakakilos. Ang kanyang mga kamay ay may red sa isang mapusyaw na asul na glow, bumubuo ng mga kuko habang siya ay humawak pasulong. Boom! Sa isang malakas na pagsabog, ang dalawang kamay ni Bobby Aguilar ay nakakagulat na sinakal ang lalamunan ng dalawang Divine Dragon na ito. Sunod, nakita ang mga kamao ni Bobby Aguilar na kumikinang sa ningning.
Sa sumunod na segundo, ang dalawang Divine Dragon na ito ay direktang dinurog ni Bobby Aguilar. Paano ito posible? Walang kamalay-malay na napaatras ng dalawang hakbang si Tristan Schroeder, puno ng takot ang kanyang mga mata. Casual na sinabi ni Bobby Aguilar, "Itong paglipat ko, na nilikha ng aking ama, ang tawag dito. Kamay na nanghuhuli ng dragon. Mukhang mas malakas ito kaysa sa iyong tinatawag na Divine Dragon Fist." Medyo hindi magandang tingnan ang mukha ni Tristan Schroeder. Paanong si Bobby Aguilar ay nagtataglay ng ganoong kasanayan sa paglilinang? Hindi kaya isang hidden master ang kanyang ama. Maging si Miles Schroeder na nasa sasakyan ay nagmulat ng mata. Kahit na mahina ang kanyang lakas, alam niya ang tungkol sa kapangyarihan ng Divine Dragon Fist. Iyon ang isa sa pinakahuling turo ng pamilya Schroeder. "Tristan Schroeder, naiinip na ako. Pwede ka nang maliga," malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Si Tristan Schroeder ay ayaw sumuko, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Bobby Aguilar, kung tama ang hula ko, ang piraso ng tae mong Dragon Capturing Hand ay malamang na naubos ang lahat ng iyong lakas, tama ba? Ngayon isa ka na lamang tupa na naghihintay na katayin." Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang pagkamot ng kanyang ulo, "Bakit ang hilig ninyong manghula ng walang kaparirikan? Hahaha. Siguradong nataman ako ng pakos sa ulo." Tumawa ng malakas si Tristan Schroeder. "Kung hindi, bakit sabik na sabik kang umalis?" Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar. "Tristan Schroeder, huwag kang mabibigo na kilalanin ang mabuti sa masama. Gusto mo ba talagang pilayin ko ang iyong katawan?" Matigas na sabi ni Bobby Aguilar. Wala pa ring pakialam si Tristan Schroeder, ngumisi siya, "Pagod ka na, paano mo ako pipalayan? Gamit ang iyong bibig. Kung mayroon kang lakas ng loob, halika at subukan." Unti-unting nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar. "You're really asking for it? Fine, I will fulfill your wish," malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Nagsimulang tipunin ng kamao ni Bobby Aguilar si Chi Jin. Ang espiritual na kapangyarihan sa buong katawan niya, sa isang segundo, ay natipon sa kamao ni Bobby Aguilar. "Tristan Schroeder, halika at tikman ang suntok na ito." Galit na umungol si Bobby Aguilar, at sa sumunod na segundo ay biglang nawala ang kanyang figure. "Pagpapanggap na multo, tigilan mo na ako sa takot." Umungol si Tristan Schroeder, at hindi makapaniwalang hinarap ito ng direkta. Ngunit sa sandaling nagbanggaan ang mga kamao, pinagsisihan ito ni Tristan Schroeder. Malinaw niyang naramdaman na ang suntok na ito ay maaaring kumitil sa kanyang buhay. Boom! Nagsagupaan ang mga kamao, at ang nakakatakot na suntok na ito ni Bobby Aguilar ay direktang nagpasabog kay Tristan Schroeder. Ang kalahati ng kanyang braso ay direktang nabali, at ang hangin ng boxing ay lalong nagpa-atres kay Tristan Schroeder. Ang walang kapantay na Chi Jin, na may hindi mapaglabanan na puwersa, ay nag-iwan kay Tristan Schroeder na duguan sa gilid ng kanyang bibig, lumubog ang kanyang dibdib, at tila ang kanyang 5 laman loob at 6 na bituka ay malapit ng mabasag. Si Tristan Schroeder ay nahiga sa lupa, sinubukan niyang tumayo, ngunit natagpuan ang kanyang katawan sa hindi matiis na sakit. "Isang suntok lang. Bagsak na ako." Si Tristan Schroeder ay dumura ng sariwang dugo, pagkatapos ay nagdilim ang kanyang paningin, at siya ay nawalan ng malay. Isang suntok, at siya ay malubhang nasugatan. Sinulyapan ni Bobby Aguilar ang nanginginig na si Miles Schroeder na nagtatago sa kotse, pagkatapos ay sinabing, "Anak, bilasan mo at hilahin mo ang iyong kapatid. Kung babalik ka ng huli, natatakot ako na hindi siya mabubuhay." Namutla ang mukha ni Miles Schroeder, nabali ang buto ng binti, pilit niyang pinaandar ang sasakyan sa gilid ni Tristan Schroeder. Tumingin si Bobby Aguilar sa kanila, walang sinabi, tumalikod at umalis. Sa hotel, nagtipon sina William Richardson, Ashton Nicholson, at Elder Hansen. Puno ng pag-aalala ang kanilang mga mukha, at si William Richardson ay nag-aalangan pa kung ipaalam kay Emily Taylor. "Nakatanggap lang ako ng balita na pinuntahan ni Tristan Schroeder si Bobby Aguilar," seryosong sabi ni Ashton Nicholson. Dahil sa ugali ni Tristan Schroeder, siguradong hindi niya pababayaan si Bobby Aguilar.
Higit sa lahat, si Tristan Schroeder ay isang inner strength great master, ang kanyang lakas ay higit pa kay Keith Moore. Kabanata 177. Lalong sumama ang mukha ni Uncle William. Siya ay personal na hinanap si Tristan Schroeder at alam ang kanyang saloobin. Ilang taon na ang nakalilipas, si Tristan Schroeder ay naging isang nangingibabaw na figure sa Choiseul. Sa oras na iyon, wala pa si Bobby Aguilar. Sa pagkakataong ito, maaaring nakilala na ni Bobby ang kanyang kapareha. Napabuntong hininga si Uncle William. Dahil nag-aalala ang lahat, biglang bumukas ang pinto. Ang lahat ay hindi namamalaya na lumingon upang tumingin, ngunit nakita ko si Bobby Aguilar na may dalang isang kahon, naglalakad mula sa labas. "Bakit nandito kayong lahat?" Nakangiting sabi ni Bobby Aguilar. Nang makita ang nakaka-relax na tingin ni Bobby, hindi maiwasan ng lahat na mapang-anga. "Bobby, ikaw, ayos ka lang." Si Uncle William ang unang tumayo, nakatingin kay Bobby na may gulat na ekspresyon. Ngumiti si Bobby at sinabing, "Ano ang maaaring mangyari sa akin?" Lalong naguluhan ang lahat. Hindi kaya. Nagkasundo sina Bobby at Tristan Schroeder. "Hindi ka ba hinanap ni Tristan Schroeder?" Nagsalubong ang kilay ni Ashton Nicholson. Ginawa niya. Casual na pinagpag ni Bobby ang mga halamang gamot sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tumawa siya at sinabing, "Kung hindi niya ako hinanap, saan ko kukunin ang mga halamang ito?" Napalunok si Ashton Nicholson. "Ibig mong sabihin, ang damong ito ay ibinigay sa iyo ni Tristan Schroeder?" Blankong tanong ni Ashton Nicholson. Tumango si Bobby at sinabing, "Ito ay dapat sa akin noong una. Binawi ko lang." Ganon ba kadaling kausap si Tristan Schroeder? Nahirapang paniwalaan si Uncle William. Malinaw niyang naalala si Tristan Schroeder na nanunumpa na hindi niya pababayaan si Bobby. Paano kaya niya dinala ang mga halamang gamot? "Tito William, nagkakamali ka." Sa pagkakataong iyon, hindi napigilan ni Bobby ang pag-iling. "Kung hindi ko siya tinuruan ng leksyon, hindi niya ako binigyan ng mga halamang gamot." Ngumuso si Bobby Aguilar. "Mga aral." Nang marinig ang salitang iyon, napanganga ang lahat. "Ano ang ginawa mo kay Tristan Schroeder?" Nag-aalalang tanong ni Uncle William. Sumulyap si Bobby kay Tio William at malamig na sinabi, "Malubhang pinsala. Ngunit kasama ang mga mapagkukunan ng pamilya Schroeder, dapat siyang mabuhay." Napakahirap basahin ang mukha ni Uncle William. Lalong nabigla si Ashton Nicholson at napaupo ng mabigat sa kama. "Talagang nataman mo si Tristan Schroeder." Mahigpit na hinawakan ni Tito William ang braso ni Bobby. Kumunot ang noo ni Bobby at sinabing, siya ang unang nagsimula. Nagmamadaling tumawag si Uncle William. Matapos makumpirma na hindi nagsisinungaling si Bobby, ang mukha ni Uncle William ay namutla. "Bobby, umalis ka na Choiseul. Mag-aayos ako ng lugar para sa iyo. Pumunta ka kaagad." Nag-aalalang sabi ni Uncle William. "Pumunta? Saan ako pupunta? Bakit ako aalis?" Umiling si Bobby. Sabi ni Tio William, "Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa iyo. Sa madaling salita, hindi mo kayang masaktan ang pamilya Schroeder. Hindi ako aalis." Tumanggi si Bobby nang hindi nag-iisip. "Hindi banggitin kung maaari ba akong umalis, kahit na talagang umalis ako, ang pamilya Schroeder ay target ang mga tao sa paligid ko." Umiling si Bobby. Sabik na sabi ni Tio William, "Anak, hindi ito ang oras para magpakitang gilas. Makinig ka sa akin at umalis ka na." Gayunpaman, matigas na tumanggi si Bobby na umalis. Pagkatapos ng pakikipaglaban kay Tristan Schroeder, tila may natuklasan si Bobby. Ang kapangyarihan ng cultivation at martial cultivation ay malayo sa pagiging nasa parehong antas. Bagamat ang enerhiya ni Bobby ay tila sa pangalawang ranggo na master ng panloob na kapangyarihan, hindi niya naramdaman ang kahit katiting na presyon kapag nakaharap sa Grandmaster Realm. Ipinapahiwatig nito na sa loob ng parehong ranggo, ang mga martial cultivator at cultivator ay nasa ganap na magkakaibang antas. Sa makatuwid, hindi natatakot si Bobby sa pamilya Schroeder. "Tito William, Ashton, salamat sa iyong kabaitan, ngunit hindi mo kailangang mag-alala." Sabi ni Bobby.
Kung natatakot kang madamay, maaari mong ilayo ang iyong sarili sa akin sa lalong madaling panahon. Tumawa si Bobby. Mataimtim na sinabi ni Tio William, Bobby, ano ang sinasabi mo? Kahit na wala akong magagawa tungkol sa pamilya Schroeder, wala rin silang magagawa sa akin. Nag-isip sandali si Bobby at tumango, totoo. Pagkatapos, tumingin si Bobby kay Ashton Nicholson. Ashton, iba ka kay Uncle William. Ikaw ay isang negosyante lamang na maraming mga hadlang at pagsasaalang-alang. Kung aalis ka ngayon, hindi kita masisisi. Tumawa si Bobby. Malungkot ang mukha ni Ashton, at puno ng halo-halong emosyon ang kanyang puso. Gaya ng sinabi ni Bobby, kung gusto ng pamilya Schroeder na maghayganti, tiyak na madadami ang mga taong malapit kay Bobby. Gayunpaman, sa ngayon, higit pa riyan ang iniisip ni Ashton. Sa unang pagkakataon na nakita niya si Bobby, medyo mas malakas lang si Bobby kaysa kay Asherlane, na may limitasyon sa oras. Ngunit sa maikling buwang ito, hindi lamang pinugutan ni Bobby ang isang Grandmaster at hinarap ang isang matandang Grandmaster ngunit madali na nitong natalo ang batang Master ng pamilya Schroeder. Ang ganitong rate ng paglago ay maaari lamang ilarawan bilang nakakatakot. Kung si Bobby ay bibigyan ng sapat na oras, ang pamilya Schroeder ay wala. Hindi ako aalis. Nagdesisyon si Ashton. Tumingin siya kay Bobby at kalahating biro, kalahating seryoso, kung sakaling sumikat ka sa hinaharap, ayaw kong pagsisihan ang desisyon ngayon. Inilibot ni Bobby ang kanyang mga mata at sinabing, baka mamatay ako bukas, at pagkatapos ay matalo ka sa iyong taya. Kaya kailangan mong tiyakin na mananatiling buhay ka. Tumawa si Ashton, pati si Bobby tumawa din. Kung gayon ayon sa orihinal na plano, sasamahan mo akong maghanap ng mga halamang gamot ngayong gabi. Sabi ni Bobby. Tumango si Ashton at sinabing. Sa kabila, si Tristan Schroeder ay dinala pabalik sa pamilya Schroeder. Siya ay natatakpan ng mga pinsala, may mga bali ng tadyang at maging ang kanyang 5 viscera at 6 na bituka ay apektado. Pagtingin sa duguan na si Tristan, sobrang lamig ng mukha ng steward. Tito Armando, iligtas mo ang aking kapatid. Nag-aalalang pakiusap ni Miles Schroeder. Huminga ng malalim si Tio Armando at sinabing, ikalawang young master, anong nangyari? Paano naging ganito ang young master? Kinagat ni Miles ang kanyang mga ngipin at sinabing, si Bobby Aguilar ang gumawa nito. Bobby Aguilar. Bahagyang nagbago ang mukha ni Tio Armando. Kaya nitong si Bobby Aguilar. Itago ang bagay na ito, at huwag itong palabasin. Huminga ng malalim si Tito Armando. Kung lumabas ang balita, masisira ang reputasyon ng pamilya Schroeder. Bukod dito, ang kredibilidad na binuo nila sa Choiseul sa mga nakaraang taon ay maaaring gumuho. Ngunit paano maaaring magkaroon ng apoy ang papel? Nang hapong iyon, pagkatapos na mailigtas, sa wakas ay kumapit si Tristan sa kanyang buhay. Gayunpaman, nawalan ng malay si Tristan at nasa vegetative state. Bagamat sinubukan ng pamilya Schroeder ang kanilang makakaya upang sugpuin ang balita, kumakalat pa rin ang bagay na parang apoy sa buong Choiseul. For a time, pinag-uusapan ito ng lahat. Si Bobby Aguilar ay muling itinulak sa spotlight. Ang pangalang ito sa wakas ay umalangaw-ngaw sa buong Choiseul. Sa mga anino. Si Kato Cain ay nakaupo sa isang kotse, mukhang kakaiba. Sa matinding paghihirap ni Emily Taylor, si Kato ay iniwan ng pamilya Taylor sa Choiseul para lihim na naobserbahan si Bobby. Kaya naman, mabilis niyang malaman ang bagay na iyon. Si Tristan Schroeder ay ginawang gulay ni Bobby Aguilar. Kakaiba ang ekspresyon ni Kato. Paanong napakabilis ng pag-unlad ng batang ito? Mukhang maayos naman si Bobby. Kabanata 178. Totoo kaya ang sinabi ni Miss Taylor? Sa pagkakataong ito, maging si Kato Cain ay may mga pagdududa. Sa sandaling ito, si Bobby Aguilar ay naka-cross-leg sa kama. Siya ay walang pakialam, hindi binibigyang pansin ang mga gawain ng pamilya Schroeder. Paano ko magagamit ang madilim na enerhiyang ito? Sinubukan ni Bobby na pakilusan ang madilim na enerhiya sa loob ng kanyang katawan ngunit nalaman niyang wala siyang ideya kung paano ito gagamitin.
Kahit na ang pamana na iniwan ng kanyang ama ay walang anumang pamamaraan para sa paggamit ng dark energy. Mukhang ako lang ang makakaintindi nito sa sarili ko. Napaisip si Bobby sa sarili. Kung kaya niyang pagsamahin ang dark energy sa chi, tiyak na tataas na naman ang lakas ni Bobby. Sa kasamaang palad, ganap na blanko si Bobby pagdating sa aspetong ito. Marahil ay hindi ko ito maisip ng ilang sandali. Umiling si Bobby. Mabilis na dumilim, at alas 7 ng gabi, nagmaneho si Ashton Nicholson patungo sa lobby ng hotel. Ginoo Aguilar, oras na, dapat na tayong umalis. Sabi ni Ashton kay Bobby. Tumango si Bobby, at saka sila sumakay sa kotse ni Ashton at umalis. Dinala ni Ashton si Ethan sa isang napakagarang lugar. Ang lugar ay mukhang napaka-high-end, at ang pagpasok ay nangangailangan ng mga tiket. Tiningnang mabuti ni Bobby at nalaman na ang mga taong nagbabantay sa pasukan ay dalawang inner strength master. Ang lugar na ito ay talagang pambihira. Hindi mapigil ang mapasigaw ni Bobby. Tumango si Ashton at sinabing, napakahiwaga ng may-ari ng venue na ito, sinasabing isang person na may walang kapantay na impluwensya. Bahagyang napabuntong hininga si Bobby, ang Shiglan City ay talagang isang lugar na puno ng mga nakatagong talento. Talaga. Tumango si Ashton. Malamang, 3 taon na ang nakalilipas, mayroong isang nakatago na eksperto na nagturo sa Schroeder family ng isang aralin, at mula noon, sila ay naging mas mababa. Paliwanag ni Ashton. Oh, medyo nagulat ito kay Bobby. Ang pag-uugali ng pamilya Schroeder ay napakataas na profile, at ito ay itinuturing na mababang key. Gaano kaya sila kabalbalan noon? Tara na. Dinala ni Ashton si Ethan sa venue. Pagpasok pa lang nila sa venue, naramdaman ni Bobby ang isang malakas na amoy ng mga halamang gamot. Gaya ng inaasahan, hindi maihahambing ang lugar na ito sa Cloud Street. Sa loob ng venue, maraming mga counter, bawat isa ay nagbebenta ng iba't ibang mga item. May mga painting, herb, antigo, at, nakakagulat, may nagbebenta ng mga serbisyong medikal. Halimbawa, ang pagbibigay ng mga medikal na konsultasyon at pagsingil batay sa kondisyon ng pasyente. Ginoo Aguilar, bagamat high-end ang lugar na ito, kailangan mo pa ring makilala sa pagitan ng totoo at pekeng mga bagay. Paalala ni Ashton. Tumango si Bobby at sinabing, naiintindihan ko. Gaano man ka-high-end ang isang lugar, nasa lahat ng dako ang mga scam. Ang pagkakaiba lang ay sa pagitan ng mababang antas at mataas na antas na mga scammer. Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, isang pamilyar na sigaw ang nagmula sa likuran ni Bobby. Sa pagbabalik tanaw, ang taong dumating ay si Leonard Schultz. Sa tabi niya ay isang matandang lalaki na naka-white shirt. Ginoo Schultz. Anong ginagawa mo dito? Hindi maiwasan ni Bobby na medyo magulat. Tawa ng tawa si Leonard, nagkataon lang na free ako lately, so I came out to have some fun. Ikaw naman, na-target ka na ng Schroeder family, pero naglakas loob ka pa ring pumunta dito. Pilit na ngumiti si Bobby, hindi ko ini-expect na malalaman mo rin ang tungkol dito. Ngayon ang buong Chuzzle ay nagsasalita tungkol dito, Bobby, huling beses na nakita kita, ikaw ay isa lamang nobody? Ngunit ngayon ay naging isang tanyag na tao sa Chuzzle. Biro ni Leonard. Walang magawang sinabi ni Bobby, Mr. Schultz, mangyaring huwag mo akong pagtawanan. Hahaha. Hindi napigilan ni Leonard ang mapatawa. Simula nang magkakilala sila, natural na silang naglalakad. Ito pala ay dumating si Leonard sa pagkakataong ito para sumugal sa mga bato sa pamamagitan ng maikling pag-uusap. Kung mas mayaman ang tao, mas malakas ang pagkagumon sa pagsusugal, at pareho sina Leonard at Ashton ay walang pagbubukod. Nalaman ni Ashton ang tungkol sa lugar na ito dahil lang sa pagsusugal sa mga bato. Maraming kayamanan daw ang nakatago sa loob ng mga hilaw na batong ito. Sa swerte, hindi imposibleng yumaman sa isang gabi. Nagningning ang mga mata ni Leonard nang banggitin niya ang pagsusugal sa mga bato. Si Ashton sa gilid ay nagmura, huwag mo nang banggitin, ilang milyon na ang nawala sa akin dito, nang wala man lang buhok. Natawa si Leonard, sino ba ang hindi ganyan?
Kaya naman espesyal kung inimbitahan si Mr. Alvin Ward, isa siyang eksperto sa larangang ito, at ang aking mabuting kaibigan. Sa pagkakataong ito, babawiin natin ang lahat ng nawala sa atin. Bahagyang tumango ang matandang tinatawag na Alvin Ward bilang pagbati. Nagmamadaling tumango si Ashton, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras, alis na tayo. Kaya, tumungo silang lahat sa direksyon ng Stone Gambling Area. Ang mga bato sa pagsusugal ay isa sa mga highlight ng venue. Sinasabing ang mga hilaw na bato dito ay nanggaling sa hangganan ng Timog Kanluran. Sa sandaling ito, mayroong isang malaking pulutong na nagtipon sa lugar ng pagsusugal na bato. Ang ilan ay may nagniningas na mga mata, ang iba ay nasaroon ng loob. Mabilis na tumingin si Bobby at nagulat siya nang makitang maraming martial artist ang nandito, kasama ang 3 tao na hindi niya makita. Anong lugar na puno ng mga nakatagong talento? Hindi napigilan ni Bobby na mapabuntong hininga. Mabilis na pumasok sina Ashton at Leonard sa venue, iniskan ang mga bato, puno ng pag-asa ang kanilang mga mata. Master Ward, tulungan mo akong tingnan. Magalang na sabi ni Leonard. Kinaweyan ni Alvin Ward ang kanyang kamay, pumili kayo, pagkatapos ay tingnan ko. Sige. Sina Leonard at Ashton ay agad na nagsasaya, pumitas ng kaliwat kanan, at bumili ng 4 o 5 hilaw na bato. Master Ward, ang mga hilaw na batong ito ay nagkakahalaga sa akin ng higit sa 3 milyon, mangyaring hanapin ako. Tuwang-tuwang sabi ni Leonard. Sumulyap si Alvin Ward sa kanila at umiling, ito ay mga basurang materyales. Matandang Leonard, nakakagulat na masama ang iyong paningin. Paano ang akin, Master Ward? Pwede mo ba akong tulungang tingnan? Nag-aalalang tanong ni Ashton. Tiningnan ni Master Ward ang hilaw na bato sa kamay ni Ashton at kinuha ang pinakamaliit pagkatapos ng ilang sandali. Dapat maging berde ang isang ito, ngunit hindi ito makakabawi sa gastos. Sabi ni Alvin Ward. Parehong tila hindi kumbinsido sina Leonard at Ashton. Bagamat hindi sila eksperto sa larangang ito, pareho silang naglaro ng maraming taon at may ilang karanasan. Bilang isang resulta, hindi nila pinansin ang payo at pinutol ang lahat ng mga hilaw na bato sa lugar. Sa kasamaang palad, ang lahat ay naging tulad ng hula ni Alvin Ward. Bukod sa napili ni Alvin Ward, lahat ng iba ay waste materials. Talagang matalas ang paningin ni Master Ward. Ito ay ganap na nanalo kina Leonard at Ashton. Ikanaway ni Alvin Ward ang kanyang kamay, sa iyong paningin, natatakot ako na mahirap pumili ng isang disenteng hilaw na bato. Gawin natin ito, pipili ako, magbabayad ka, hatiin natin ang mga panalo ng 50-50, at kung matalo tayo, ikaw ang mag-isa. Nagmungkahi si Alvin Ward. Walang problema. Sumang-ayon sina Ashton at Leonard nang walang pag-aalinlangan. Kasunod ni Alvin Ward, halos 40 hanggang 50 minuto lang ang ginugol nila at kumita ng mahigit 2 milyon. Dahil dito, lalo pang hinangaan nina Ashton at Leonard si Alvin Ward. Kasabay nito, pumipili rin ng mga bato si Bobby. Inilagay niya ang kanyang kamay sa mga hilaw na bato, sinusubukang damhin ang mga ito. Ito naman. Nagningning ang mga mata ni Bobby nang pumili siya ng isang napakalaking hilaw na bato. Bagamat hindi alam ni Bobby kung ano talaga ang nasa loob, malinaw na naramdaman niya ang malakas na pagbabago-bago ng chi sa loob. Kabanata 179. Ang hilaw na bato na ito ay hindi kapani-paniwalang napakalaki, tumitimbang ng hindi bababa sa 500 libra, at namumukod tangi ito sa pinangyarihan. Tinapik ni Bobby Aguilar ang bato at magsasalita na sana nang tumakbo si Leonard Schultz at sinabing, Bobby, malaki ang gagastusin para makabili ng ganoon kalaking hilaw na bato. Natawa si Bobby Aguilar at sinabing, hindi na mahalaga, basta may laman. Nang makita ito, iminungkahi ni Leonard Schultz, bakit hindi hayaang hanapin ka ni Master Ward? Kailangan ba talaga? Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Nararamdaman niya ang chi sa loob ng hilaw na bato, kaya hindi na niya kailangan pang tingnan si Alvin Ward. Gayunpaman, iginiit ni Leonard Schultz, at atubiling sumang-ayon si Bobby Aguilar. Hindi nagtagal, dinala ni Leonard Schultz si Alvin Ward kay Bobby Aguilar.
Master Ward, ano sa tingin mo ang hilaw na batong ito? Tanong ni Leonard Schultz. Lumapit si Alvin Ward at umikot sa hilaw na bato. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa bato at sinimulang damhin iyon. Pagkaraan ng ilang minuto, umiling si Alvin Ward at sinabing, sayang ito, ipinapayo ko na huwag bilhin ito. Bobby, narinig mo ba yon? Huwag mo nang bilhin. Nagmamadaling sabi ni Leonard Schultz. Gayunpaman, magalang na sinabi ni Bobby Aguilar, Master Ward, talagang gusto ko ang hilaw na batong ito, at sa palagay ko ay may gusto ako rito. Alvin Ward scoffed, kayong mga kasabong, walang alam, at mahilig pa kayong bumili ng malalaking bato. Ikaw ang uri ng mga tao na gustong mang-scam ng mga negosyo. Walang pakialam si Bobby Aguilar, ngumiti lang siya at hindi gumanti. Pakiusap tulungan mo akong putulin ang hilaw na batong ito, sigaw ni Bobby Aguilar sa mga tauhan. Sa isang iglap, isang lalaking nakasuot ng work badge ang dumating sa tabi ni Bobby Aguilar. Sir, 4,530,000 dolyar ang presyo nitong hilaw na bato. Sigurado ka bang gusto mong buksan ito? Sabi ng staff. 4,530,000 dolyar. Nagbago ang mukha ni Leonard Schultz. Nagmamadali niyang sinabi, Bobby, alam kong hindi ka kapos sa pera ngayon, pero hindi ito ang paraan para gastusin ito. Maging berde man ito o hindi, mahirap para sa iyo na kumita. At saka, sabi ni Master Ward sayang lang. Matigas na sinabi ni Bobby Aguilar, Mr. Tenny, huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Anak, ipinapayo ko sa iyo na huwag bilhin itong hilaw na bato, malamig na sabi ni Alvin Ward. Humingi muli ng paumanhin si Bobby Aguilar, Master Ward, hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo, ngunit talagang gusto ko ang hilaw na batong ito. Nang marinig ito, agad na bumeso si Alvin Ward, hindi ka lang naniniwala sa akin. Leonard, kung napakatigas ng ulo ng kaibigan mo, huwag mo akong sisihin sa pagtalikod ko sa iyo. Kumunat ang noo ni Bobby Aguilar sa reaksyon ni Alvin Ward. Itong Alvin Ward, parang kakaiba. Hindi man siya pinaniwalaan ni Bobby Aguilar, hindi siya dapat mag-react ng ganoon kalakas, di ba? Sa bagay, hindi naman pera ni Alvin Ward ang ginagastos sa hilaw na bato. Bobby, sinusubukan ka lang tulungan ni Master Ward, huwag mo nang bilhin. Hinimok ni Leonard Schultz. Hindi nakinig si Bobby Aguilar, tahimik niyang pinakawala ng kanyang divine sense at tinakpan si Alvin Ward. Sa isang maikling sandali ng pakikipag-ugnay, bahagyang nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Ang Alvin Ward na ito ay tila may napakakaakit-akit na aura tungkol sa kanya. Ang taong ito, tiyak na hindi karaniwan. Ay cut mo na lang ito. Desididong sabi ni Bobby Aguilar. Pagkatapos, kinuha ni Bobby Aguilar ang kanyang bank card at ibinigay ito sa staff member. Medyo malamig ang mukha ni Alvin Ward at malamig niyang sinabi, Anak, tiyak na hindi magiging berde ang hilaw na batong ito. May oras pa para sumuko ngayon. Nagtaas ng kilay si Bobby Aguilar at bahagyang ngumiti, Master Ward, gusto mo ba itong hilaw na bato? Nag-iba ang mukha ni Alvin Ward, at agad siyang napag-alitan, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Leonard, kaibigan mo ba ito? Mabilis na humingi ng paumanhin si Leonard Schultz, Master Ward, sorry talaga. Bobby Aguilar, nagbibiro lang siya. Pagkatapos magsalita, binigyan ni Leonard Schultz si Bobby Aguilar ng isang kindat, na sinasabi sa kanya na magsabi ng kaunti. Gayunpaman, nginisyon lang ni Bobby Aguilar, Master Ward, determinado akong magkaroon ng hilaw na batong ito. Ilang sandali pa ay bumalik na ang staff. Magalang niyang sinabi kay Bobby Aguilar, paumanhin, masyadong malaki ang hilaw na bato, at kailangan namin ng mga propesyonal na kasangkapan. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Hindi na kailangan. Umiling si Bobby Aguilar. Nakita niya ang kamao ni Bobby Aguilar na nagpapalapot ng espiritual na kapangyarihan, at pagkatapos ay binasag niya ito sa hilaw na bato. Sa pamamagitan ng isang boom, ang hilaw na bato ay nabasag kaagad. Ang mga tao sa paligid ay hindi maiwasang mapatingin sa gulat. Pagbasag ng bato sa isang suntok. Ito ba ay isang pelikula? Sino ang lalaking ito?
Napakalakas niya. Mukhang siya ang Bobby Aguilar na iyon. Yung tumalo kay Younger Lord ng Schroeder family sa isang vegetative state. Sa pagbanggit ng pangalang ito, biglang namutla ang mga mukha ng mga tao sa paligid. Maraming tao ang mabilis pangang tumabi, ayaw mapagkamalang kasama ni Bobby Aguilar. Hindi pinansin ni Bobby Aguilar, malamig lang siyang nakatitig sa hilaw na bato. Habang nabasag ang bato, tumaas ang mga ulap ng alikabok. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa hilaw na batong ito. Habang dahan-daang tumira ang alikabok, tahimik na nakahiga ang isang berdeng espada sa gitna ng mga guho. May something talaga. Nagliwanag ang mga mata ni Bobby Aguilar, at mabilis siyang naglakad, hinawakan ang espada. Sa sandaling hinawakan niya ito, naramdaman ni Bobby Aguilar ang chi sa loob ng espada na tumutugon sa kanyang sariling espiritual na kapangyarihan. Sa sandaling ito, ang espada ay tila naging kaliwat kanang braso ni Bobby Aguilar. Lumakas ang pakiramdam ng pagiging pamilyar. Ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong espada. Dahan-dahan itong ibinalibag ni Bobby Aguilar sa gilid, at agad na nagkaroon ng malakas na kalabog. Ang malaking bato sa hindi kalayuan ay direktang naputol sa kalahati. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi gumamit ng anumang espiritual na kapangyarihan si Bobby Aguilar. Ito ay puro kapangyarihan ng espada. Ito ay isang Dharma treasure. Hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na matuwa. Gayunpaman, ang mukha ni Alvin Ward ay naging malamig, at isang pahiwatig ng pagpatay na layunin ang sumilay sa kanyang mga mata. Anong klaseng espada ito? May makaka-appraise ba? Malamang ay isang anti-gong ito, ang Bobby Aguilar na ito ay talagang maswerte. Anong silbi ng swerte, nasaktan na niya ang Schroeder family, hanggang kailan siya mabubuhay? Maging sina Leonard Schultz at Ashton Nicholson ay natigilan. Bobby, hindi ko alam na kaya mong sumugal sa mga bato. Nagtatakang sabi ni Leonard Schultz. Ngumiti lang si Bobby Aguilar at hindi umimik. Inalis niya ang espada at tumawa, Master Alvin, parang hindi ka rin laging tama. Bumantong hininga si Alvin Ward at sinasadyang sinabi, bagaman ang espadang ito ay mabuti, maaaring hindi ito magandang bagay para sa iyo. Tumawa si Bobby Aguilar at sinabing, kung may gustong pumatay sa akin at kunin ang mga gamit ko, maghihintay ako. Napabuntong hininga na lang si Alvin Ward at hindi na nagsalita pa. Para naman kay Leonard Schultz, natarante siya at kumunat ang noo, Bobby, anong ibig niyang sabihin doon? Tumingin si Bobby Aguilar kay Leonard Schultz at sinabing, Mr. Tenny, ano ang relasyon mo nitong Alvin Ward? Magkaibigan ba talaga kayo? Tumango si Leonard Schultz, oo, matagal na tayong magkakilala. Anong meron? Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar at bumulong, hindi dapat ganoon ang kaso. Anong problema? Naguguluhang tanong ni Leonard Schultz. Natahimik sandali si Bobby Aguilar, pagkatapos ay sinabi, Mr. Tenny, gusto akong patayin nitong Alvin Ward. Natigilan si Leonard Schultz, saka tumawa, Bobby, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Matagal na akong kilala ni Alvin Ward, at hindi man lang siya maglalakas loob na pumatay ng manok, paano ka naman niya gustong patayin? Kabanata 180. Hindi alam ni Bobby Aguilar kung paano ipapaliwanag ang kanyang nararamdaman, ngunit sigurado siya na may intensyong pumatay sa kanya na nagmumula kay Alvin Ward. Sige, baka masyado kang tense lately. Huwag kang mag-overthink, sabi ni Leonard Schultz, tinapik ang balikat ni Bobby Aguilar. Tumango si Bobby nang hindi nagsasalita. Pagkatapos, nagpatuloy si Bobby sa pagpili ng mga hindi pinutol na bato sa auction hall. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang round ng pagsusuri, walang nakitang karapat-dapat na mga bato si Bobby, kaya naglakad siya sa gilid. Para sa auction na ito, ang pagsusugal sa mga bato ay bahagi lamang nito. Ang buong kaganapan ay nag-aalok din ng mataas na halaga ng mga pambihirang halamang gamot. Sa isang sulya pa lang, nakakita na si Bobby ng ilang halamang gamot na nagtatagal ng ilang dekada. Sa kasamaang palad, ang mga damong ito ay napakamahal. Ang presyo ng kahit na ang pinakamurang damo ay nasa 10-10 milyon, o kahit na daan-daang milyon. Ito ay katawa-tawa. Kahit para kay Bobby Aguilar, nakakagulat.
Hindi kataka-taka na ang mga kahanga-hangang pamilya ng great families ay may higit na kapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang mas malalaking mapagkukunan ay humahantong sa mabilis na pag-unlad sa lakas para sa great families. At ang higit na lakas ay nagreresulta sa kakayahang kumita ng mas maraming pera. Ito ay talagang isang mabisyo na ikot. Ang mahihirap ay umaasa sa mutisayon para sa pag-unlad. Hindi biro lang ang kasabihang ito, mapait na ngumiti si Bobby. Sa loob ng isang maikling panahon, si Bobby ay halos wala ng pera. May 4 o 5 dekada na halamang gamot sa kanyang kamay, walang laman ang kanyang pitaka. Aalis na sana si Bobby, bigla siyang nakaramdam ng matinding dark energy. Sa sandaling pumutok ang maitim na enerhiyang ito, lumingon ang mga mata ni Bobby sa pinanggalingan nito. Bukod kay Bobby, sabay ding ibinaling ni Alvin Ward ang kanyang tingin sa hindi kalayuan. Nagtama ang kanilang mga mata, at parehong kumikinang na may parehong determinasyon. Siguradong may hidden agenda itong Alvin Ward. Humakbang si Bobby patungo sa booth na iyon. Sa harap nito, isang batong estatwa ang nakadisplay na may madilim na enerhiyang nagmumula rito. Itinuro ang rebulto, tinanong ni Bobby, "Boss, magkano ito?" Nang hindi tumitingin, sinabi ng amo, 200 million, no bargainang. "Boss, medyo mataas ang presyo niyan, di ba?" Kumunot ang noo ni Bobby. Kung ang enerhiyang umiikot sa rebulto ay chi, maiintindihan niya ang presyo. Ngunit para sa dark energy, limitado ang audience. Ang mga ordinaryong tao ay maiiwasan ang madilim na enerhiya, kaya bakit sila magbabayad ng mataas na presyo para dito? Tanggapin mo o iwan mo. Heirloom ito ng pamilya ko. Kung hindi lang ako nagkaproblema, hindi ko ibebenta, gaano man kalaki ang inaalok mo. Ngumuso ang may-ari. Hindi mo masisisi ang iba sa mataas na presyo nito kung hindi mo ito kayang bayaran. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Alvin Ward sa gilid. Tumayo siya sa tabi ni Bobby at mahinang sinabi, "Boss, bibilhin ko ito ng 200 milyon." Kumunot ang noo ni Bobby at tumingin sa amo, same time na sinabing, "Boss, bigyan mo ako ng 1 oras. Kukunin ko ang pera. Wala akong oras para hintayin ka." Kumaway ang amo. Tumingin siya kay Alvin at sinabing, "Ihanda mo lang ang pera, at sa iyo na." Walang problema. Bahagyang napangiti si Alvin nang ipakita ang isang bank card sa kanyang kamay. Nagmamadaling sinabi ni Bobby, "Maaari kong itaas ang presyo sa 250 milyon. Itago mo ito para sa akin." Walang makakalaban sa tukso ng pera, kasama na ang amo na ito. Matapos marinig ang sinabi ni Bobby, ang kamay na iniunat niya kay Alvin ay nagmamadaling umatras. "Seryoso ka?" Nagningning ang mga mata ng amo sa pananabik. Tumango si Bobby at sinabing, "I swear." Sinabi ng amo pagkatapos ng sandaling pag-iisip, "Bibigyan kita ng 1 oras. Kung hindi ko makita ang pera noon, ibebenta ko ito sa ginoong ito." "Sige." Tumango si Bobby bilang pagsang-ayon. Malamig ang mukha ni Alvin, at sinaman niya ng tingin si Bobby. "Walang maidudulot sa iyo ang item na ito. Walang kwenta sa'yo." Tumaas ang isang kilay ni Bobby at ngumisi, "Hindi ka naman ganoon ka-simple kung tutuusin. Sabihin mo sa akin, sino ka?" Malamig na sambit ni Alvin, "Hindi mahalaga kung sino ako, ngunit binabalaan kita, kapag sinira mo ang aking mga plano, hindi kita bibitawan." "Oh talaga? Titingnan ko ang tungkol dyan." Malamig na sabi ni Bobby. Matapos ibitawan ang mga salitang ito, naglakad si Bobby sa direksyon nina Leonard Schultz at Ashton Nicholson. "Mga Ginoo, maaari ba kayong magpahiram ng pera? Babayaran kita pagkalipas ng ilang araw." Sabi ni Bobby na medyo nahihiya. "Magkano ba ang kailangan mo?" Walang pagdadalawang isip na tanong ni Ashton. Itinaas ni Bobby ang 3 daliri at sinabing, 300 milyon. Nang marinig ang numerong ito, inilabas ni Ashton ang kanyang dila, at umiling si Leonard. "Ginoo Aguilar, sa tingin mo lahat kami ay katulad mo. Malaking halaga ang 300 milyon, sabi ni Ashton habang kinukusot ang mga mata. Tumango si Leonard, "Kahit pinagsama-sama ang lahat ng ipon ko, wala akong 300 milyon.
Dahil dito, medyo na-awkwardan si Bobby. Hindi niya alam kung kailan siya nagsimulang mawalan ng pananaw sa halaga ng pera. Haha, kung hindi mo makalakam ng pera, akin na ang gamit, nang gagalaiti na lumapit si Alvin mula sa likuran. Pinandilatan siya ni Bobby at walang pakialam na sinabi, hindi ako titigilan ng maliit na halagang ito. Pagkasabi nun ay dumiretso si Bobby sa gitna ng auction hall. Pinagmasdan niya ang kanyang paligid at biglang sumigaw, mula ngayon, ibebenta ko na ang aking kakayahan sa medisina. Hanggat may sapat na pera, 3 beses akong magpapagamot sa isang tao. Walang mga paghihigpit sa oras o lokasyon. Ang boses na ito ay napuno ng espiritual na kapangyarihan at kumulog sa pandinig ng lahat, na nagdulot ng kaguluhan sa buong bulwagan. Maraming tao ang nagkukumpulan. Si Bobby ay kalmadong nakaupo sa lupa, naghihintay sa mga potensyal na pasyente na lumapit. Hindi ba ito si Bobby Aguilar? Balita ko presidente siya ng Traditional Medicine Association. Tama, mas magaling pa raw ang medical skills niya kaysa kay Dorian Dawson. Huling beses na gumawa siya ng curing pill na makakapagpagaling ng lahat ng sakit. Bilang presidente ng Traditional Medicine Association, dinagsa ng publiko si Bobby. Ginoo Aguilar, maaari mo bang tingnan ang aking kalagayan? Ilang taon na akong nanghihina, tanong ng isa. Tumango si Bobby at sinabing, of course, as long as you are willing to pay. Ginoo Aguilar, na-stroke ang nanay ko at maraming taon nang nakarete sa kama. Pwede mo ba akong samahan sa pagbisita? Ginoo Aguilar, handa akong magbayad ng anumang presyo para sa iyong curing pill. Si Dr. Aguilar. Patuloy na lumaki ang sigasig ng mga tao. Para sa mayayamang taong ito, ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa pera. Ang pagkakaroon ng 3 pagkakataon para kay Bobby Aguilar na tretuhin sila ay tulad ng pagkakaroon ng 3 garantiya sa kanilang buhay. Si Bobby Aguilar ay maaaring may mahusay na mga kasanayan sa medikal, ngunit nagalit niya ang Schroeder family. Sa tingin mo hanggang kailan siya mabubuhay? Magkakaroon ba siya ng pagkakataon na gamutin ka? Sa sandaling iyon, isang boses ang nanggaling kay Alvin Ward.